Ang mga pinakabagong balita at mahalagang issue na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Doon at ngayon, serbisyong totoo ng GMA News. Sa ngayon po ay Pisana. na ang mga unang balita. Ngayong araw inaasahang sasalang si OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa susunod na linggo naman pinatatawag si NBI Director Melvin Matibag. Kagabi, sinita ang NBI dahil sa mga pagkukulang umano nito sa investigasyon kaugnay sa pagbabanta ng bise laban sa Pangulo at sa ilan niyang kamag-anak. May unang balita si Mark Salazar. Ginabi ang Day 4 ng impeachment trial sa pagsalang ng ikalawang testigo ng prosekusyon na si Attorney Jeremy Lotoc ng NBI. Sa cross-examination, binigyan diin ng depensa ang kakulangan ng NBI sa preliminary investigation nito laban kay Vice President Sara Duterte sa reklamong inciting to sedition at grave threat, dahilan para ibalik sa kanila ng DOJ ang reklamo para sa karagdagang case build-up. We didn't revise the affidavit of investigation. We just produced the affidavits. Hindi ho namin binago, Your Honor, yung affidavit namin. Nag-require ho ang Department of Justice, kulang kayo ng affidavit. Nasita rin ni Senator Judge Erwin Tulfo ang NBI sa kanyang manifestation na ang pagkukulang ng NBI ang dahilan kaya natagalan ang pag-usad ng kaso laban sa Vice Presidente. Sobrang tagal na sa DOJ ng kaso ninyo. There's something wrong with the case. Siguro po, next time, make sure na yung kaso isasampa ninyo is airtight. Hinighlight din ng depensa ang mga discrepancy sa investigation data form gaya ng receive dates at docket numbers. Mga pagkakamaling ayon sa testigong si Attorney Lotoc, DOJ lamang ang makakasagot. The SAM says Department of Justice, correct? It's a very basic question. Again, I don't know, Your Honor. No, based on this document, Argumentative, Your Honor. the only question is, it says Department of Justice, correct? As I've said, Your Honor, hindi ho ako ang nag-file. May inutusan ho ako. Do you see it in the screen and Your do you Honor, see it the in the hard witness- copy? Counsel asked and answered, move on. That's Okay. the response of the witness. So, will you agree that considering that this was supposed to be received by the DOJ, it is only the DOJ that has the authority to change the date? Again, you asked the DOJ, sir. Wala ho akong idea. Marami pa raw uusisain ng depensa sa testigo pero tumayo na si Senator Judge Mig Zubiri para hilinging ipagpabukas na lamang ang cross-exam. We've been here for 6 hours to 8. May we request maybe counsel for the defense or the body that we just adjourned? Bago mag-adjourn, nag-issue ng subpoena ang presiding officer para kay NBI Director Melvin Matibag. Pinaharap siya sa July 20. Inaasahang sasalang sina Attorney Zulaika Lopez pagkatapos ng testimonya ni Attorney Lotoc. Ito ang unang balita. Mark Salazar, GMA News. Ipinapanukala ng impeachment trial presiding officer Cheese Escudero na baguhin ang schedule ng paglilitis pagkatapos ng State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 27. Sa halip na alas 3 ng hapon tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes na itinakda sa pre-trial order, panukala ni Escudero na gawin ito mula alas 9 o alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Yan daw ay para masimulan ang sesyon ng Senado ng alas 3 o alas 4 ng hapon. Si Senate President Win Gatchalian daw ang magdedesisyon kung papalitan ang schedule ng paglilitis. Inutusan ng Sandigan Bayan 3rd Division ng pulisya na dalhin sa Senador Dante Marcoleta sa Philippine General Hospital sa Maynila ngayong araw para mapa-check up. Pagkatapos ipa-check up sa PGH, ibabalik si Marcoleta sa PNP General Hospital kung saan siya nakakonfine para sa mild pneumonia. Bukas naman, July 15, pinaharap sa korte si Marcoleta at ang doktor para ipresenta ang mga resulta ng pagsusuri. Nauna sinabi ng PNP General Hospital na matatapos ang gamutan sa kanya para sa pneumonia bukas. Kapag cleared na ng mga doktor, si Marcoleta na nahaharap sa kasong plunder ay maaari nang ilipat sa detention facility.
Ginawaran ng presidential citation si Pinay tennis star Alex Ayala. Binigyan puri ni Pangulong Bongbong Marcos si Ayala sa kanyang homecoming reception kahapon sa Malacanang. Ayon sa Pangulo, kahanga-hangang dedikasyon at tibay ng loob na ipinamala si Ayala sa kanyang mga laban. Kinakatawan daw ni Ayala ang lahat ng mga dapat ipagmalaki bilang isang Pilipino. Nagpasalamat si Ayala at nangakong patuloy niyang dadalhin ang bansa saan man siya makarating. Matapos ang kanyang makasaysayang pagsabak sa 2026 Wimbledon, umakyat sa number 28 ang ranking ni Ayala sa Women's Tennis Association. Lubos kong ipinagmamalaki ang pagiging Pilipino. I carry the flag with me wherever I go. I promise that I will continue to represent the Philippines in the best way that I possibly can. Maraming salamat po. We are all, 110 million of us, we are all here behind you, willing you on to greater success. If there's anything that we can do to help you even further, just say so, you have it.